Hindi para mga rera, kundi para magkaisa. Ganito inilarawan ng mga lumahok ng Unity Ride sa Marilake Highway mula Antipolo hanggang Tanay. Sabay-sabay na bumiyahe ang riders para sa kanilang isinusulong na make Marilake safe again. Hindi natin dapat gawing racetrack ang Marilake at hindi rin dapat natin gawing stunt area ang Marilake. Kaya medyo matagal na rin ako hindi nakapunta rito, 3 years dahil sa takot ko. Ginawa ang Unity Ride matapos mag-viral ang video ng mga motorcycle rider na gumagawa ng stunts sa sikat na kalsada. Humantong yan sa pagkasawi ng isang rider. It's very unfortunate that it had to take one person to pass away in order to awaken all of us. No? Pero di na naman natin papabayaan na to. Sa tala ng PNP-HPG, may 158 road crashes sa Marilake noong 2024. Sikat na binabankingan ng ilang rider ang tinatawag na Big C, Palo Alto, Manukan at Devil's Corner. Kaya sa mga lugar na yan, magtatalaga na sila ng police outpost. Papaigtingin din ng LTO ang training at road safety education para mabawasan ang mga kamote sa kalsada. Lalo't noong 2024, papalo ng 13,000 ang road accident na kinasungkutan ng mga motorcycle riders sa bansa. Plano rin ng LTO na bawalang makabili ng motorsiklo ang mga wala namang lisensya. Iba yung pinapakuha nila, yung may license na. Pagka ganun kasi mas delikado kasi yung mga checkpoints ngayon kung kanino kapangalan yung motor, dapat yun ang gumagamit. Paalala naman ng mga pro riders, kung gusto ng speed at thrill, dapat ilagay ito sa lugar, gaya ng mga legit racetrack, para wala mga sibilyan na natadamay kung sakaling mayroong aksidenteng mangyari. May enjoy mo yung sarili mo and of course mababawasan yung risk kasi controlled environment to. Hindi sukatan ng bilis o peligrosong stunts para masabi na nag-e-enjoy sa pagmamaneho. Ang mga pampublikong kalsada ay para sa lahat. Hindi ito isang racetrack. Maging responsable tayo sa ating kaligtasan at ng iba. Mobile Journal, Ibanta rin po hatid ang mukha ng balita. Patok na bisitahin ng Pink Mosque na ito sa Datu Saudi Ampatuan sa Maguindanao. Dahil yan sa cute na kulay nito. Mayroon ding mga kapatid natin na nag-aalok mag-picture o kaya ay nagtuturo ng tamang pagkakabit ng hijab para sa mga kababaihan. Pwede pang bumili ng souvenir. Bukod sa Pink Mosque, isa sa pinupuntahan ng Grand Mosque ng Cotabato City. Nakilala yan na Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Mosque. May capacity ito na mag-accommodate ng nasa 15,000 katao. Pero mga kapatid, sa tuwing bibisita sa mga mosque, laging alalahanin ang pagrespeto sa mga ito. Sagrado kasi ang lugar na nagsisilbing place of worship ng mga kapatid nating Muslim. Kapag sinabi rin na barm, hindi mawawala ang magaganda at dekalidad ng mga malong. Bahagi na nga ng kultura ng rehiyon. Isa sa binisita natin ng Al Jamela Weaving Center sa Cotabato City. Dito ginagawa ang sikat na inaul o hand-woven malong. Itinatag ito para tulungan ang mga kababaihan sa komunidad. Alam mo mga kababaihan, mga Muslim, walang matrabaho, nasa bahay lang. Tapos nakita ko yung mga asawa nila, mga construction workers, sila nakikita. Na-organize ko sila kasi ako naman single din. 13 na ang naghahabi ngayon sa center. Hindi biro ang proseso. Mano-manong tinatahi ang mga ito. Si Ma'am Amira, 2006 pa nagsimulang mag-training at maghabi. Bagamat marunong ang lola niya sa pananahi, hindi raw yan naipasa dahil sa gulo noon. O kasi doon, di ba, nag-war na, hindi na nasikaso mga kuwan. Bago lang man ito, di ba? Opo. Bago lang ito, nag-start sa 2003. Ang beginning ng pagkakas ganito. Na noon, wala man. Wala man kayo, di ba, mga kuwan pa ng mga tao noon. Mahirap pa kami. Magulo pa po. Magulo. Kay Ma'am Amira na rin mahihinto ang pananahi sa pamilya dahil iba raw ang pinasok na kabuhayan ng kanyang mga anak. Pero tuloy-tuloy naman ang pagsasanay at mga training para sa bagong henerasyon. Dito sa center, 1.5 araw ginagawa ang mga shawl. May kahulugan ang mga pattern niyan. Ipinapakita dyan ang kultura at mga simbolong mahalaga sa rehiyon. O pinakilala and way back 19, ever since, no? Yung binulod ko, yung rainbow. Binulod ko. Binulod ko. Iyan yung yun yung ancient design. Kasi before, nag-imagine yung mga weavers na yung design. So yung nakita nila yung rainbow, sinunod nila yung pattern, yung color. Yun sila. Patunay na ang malong hindi lamang basta palamuti o simpleng tela, kundi bahagi at nakasandig sa kasaysayan at istorya ng mga kapatid natin sa Bangsamoro Region. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Komportable, maaliwalas, walang distractions. Ganyan dapat ang isang silid-aralan. Pero si Vince,
Wala sa classroom, kundi sa loob ng bus sumasali sa kanyang online class. Isa kasi siyang full-time bus conductor at full-time student. Kwento niya, laking lolo at lola siya. At nang makapagtapos ng senior high school, pansamantala siyang tumigil sa pag-aaral para itaguyod ang kanyang kapatid. Mga 2018, medyo struggle po kami financially. Then ang mindset ko po noon, kahit gaano kahirap na trabaho, basta malaki yung pasahod. Nang makabuelo, bumalik siya sa pag-aaral habang patuloy na sinusuportahan ng kanyang pamilya. Alam mo, parang gusto ko po maihahon sila. Ayoko na hanggang dito lang kami. Doble kayod si Vince na wala ng panahong makapagpahinga. Sa unang 2 taon kasi ng kolehiyo, pasahero sa araw habang modules naman sa gabi ang kaharap niya. May mga time pa po na nagre-report ako habang nagtitiket ako sa bus. Nagbabasa ako, nagre-recite ako while naririnig nila yung mga para ng mga pasahero. Kahit mahirap ang setup, di napabayaan ni Vince ang kanyang pag-aaral. Nakakapasok pa rin kasi siya sa Dean's List. At ngayon, matapos ang ilang taong pagkukonduktor, gagraduate na si Vince this July. Matapos ang practicum, next target niya ang makapasok sa cruise. Growth ko to sa sarili ko, achievement ko siya. Kasi sa ganong struggle talaga, napagtagumpayan ko siya sa kabila ng mga struggles. Anumang hamon ng buhay, may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit pinipili nating patuloy na bumangon at lumaban. For these are what make life worth living. Mobile Journal, Denise Fulgesancho po, hatid ang mukha ng balita.